Mga bossing, meron tayong ginagawa dito, Honda CR-V mga bossing Gen 1. Okay, ang Honda CR-V natin, orig pa lahat ng pyesa. May problema na siya sa lamig. Ang nangyayari, nagkakaroon ng leak lagi sa mga high side kahit napalitan na ng mga o-ring ng mga dugtungan. So ang napansin namin mga bossing, syempre yung condenser agad, titirahin natin agad yung condenser. Pagka high pressure, malamang siya may kasalanan. Kung makikita nyo mga bossing, yung mga palatandaan na parang portion na basa na yan o yung nagmamapa na yan, kabilaan yan mga boss, meron. Okay, pagka ganyan may leak sa mga dugtungan kagaya ng o-ring nga. So nagkakasingaw lagi. Ngayon napansin namin, pressure test namin ng hangin, medyo masikip na yung daloy ng ating hangin. So mas lalo na kung refrigerant pa ang dadaloy dyan kasi liquid line tayo ng mga bossing. Okay, so masikip na. Ang remedyo mga boss ay flashing. Pero syempre, para sa atin kung may pamalit tayo na panibago, kung kaya namang magpalit ng panibago, mas mainam mapalitan na ng panibago. Kasi nga year model natin ay lumang-luma na. So hindi mo na siya maibabalik sa dati. Kung meron lang pamalit, kung nagtitipid, pwedeng mag-flashing, pero hindi 100% mga bossing, kaya natin siyang pabalikin sa dati ng kondisyon, no? O kaya ito naman sa ating CR-V, alaga naman ng kliyente at medyo may kondi naman pondo, kaya ang ginawa natin, nag-advise na lang tayo na magpalit kaysa naman sa mag-flashing ng ating condenser. Kasi nga ito ang problema sa ating high pressure lagi, itong condenser. Okay, so papalitan natin yan at ito na yung pamalit natin. Yan na yung condenser natin. At in-offer na rin natin mga bossing. Total meron na rin lang naman na pampalit. Pati ating evaporator, nilaminated na natin, no? Okay pa naman yun lang evaporator niya mga boss. May mga portion lang talaga siya na medyo hindi na ganun kaganda yung condition, no? Pero goods pa naman. Pero dahil kagaya ng sinasabi ko mga bossing, kung wala pa, pwede pang paobrahin. Pero kung meron na, bakit hindi ka magpalit ng laminated? At kung magpapalit lang din ng evaporator, hindi laminated na mga bossing. So kasama niya, syempre, expansion valve. Okay, hindi maluho yung ating CR-V. Ginagastusan lang ng ating kliyente. Kasi alam niya rin yung tama at saka mali at kung ano yung pwedeng maging downside ng ating remedyong gagawin. Kasi ang remedyo syempre ay flashing. So yun lang yung mai-offer natin kung nagtitipid talaga ang ating mga kliyente. Pero kung meron naman, doon tayo sa pinakamaganda. Syempre, laminated evaporator at palit na rin ng dryer mga bossing. Kasama ng valve na yon, syempre. At ang isa pang maganda na gagawin natin sa ating CR-V mga bossing, dahil yung mga pan ay medyo maliit, eto na. Titirahin na natin siya ng high speed na pan. Okay, so kino-convert natin to ngayon. So meron na akong bracket na dalawa rito na tenga. Okay, nakatap na yan dyan. I-welding ko na lang yan dyan mga bossing. O dalawang high speed na pan. Total, may pondo. Mga bossing, hindi naman sinasabi natin na porke may panggastos ay kailangan natin gawin. Pero yun yung pinakamaganda. Kung talagang magpapalamig ka lang at magpapatibay ka ng isang aircon, yun na yung pinakamaganda mong gawin. Budgetan mo talaga o pondohan mo talaga. Pero kung wala pa naman mga bossing, syempre may mga remedyo tayong ginagawa. Pero kung meron lang, mas mahinang palitan. So, jackpot na to mga bossing ha. Hindi jackpot sa amin. Jackpot na maging maayos yung system. Okay? So, laminated condenser, laminated evaporator, at syempre, yung ating compressor. Goods naman yan, surplus. Okay na. Yun ang pinakamagandang gagawin natin dito sa ating CR-V. Okay, so kasi mahal na may-ari itong CR-V niya. So, nagawa na nga natin mga bossing to, yung mga o-ring. So, yun nga lang, lagi nagkakaroon ng leak sa o-ring. Dahil nga medyo tumataas ang temperatura at masikip talaga yung condenser natin mga boss. Kaya palit tayo ng panibagong system. Okay? Mayos. So tingnan natin yung lamig nito mga bossing. Kung ano makukuha nating response ng lamig dito sa ating CR-V. Okay mga bossing, load tayo ng Freon. So nakapagkarga na tayo. Meron tayong low side
mababa sa 30 PSI. High side natin mga 175. Okay, tingnan natin yung lamig sa loob. Mga bossing, ang oras natin alas 10 lampas pa lang. Hindi pa naman ganun kalakas ang taas ang sikat ng araw, pero alas 10 na mga boss. Yeah. Testingin natin lamig. Uy, sarap. Okay, nakuha nating lamig. Eto mga bossing. So, nagsi-7 sa is. Okay, yun na nakuha ang lamig. So, very good yung ating ginawa doon sa ating system. Unang-una, ang nakatulong syempre bago condenser. Malalakas na pan. Okay, magandang taga-control natin, si expansion valve bago ang taga-sala. Syempre, laminated ang evaporator. Saan ka pa? Kaya makakakuha ka talaga ng maayos na lamig mga bossing, no? Subukan natin sa scanner natin na infrared, no? Tingnan natin kung ilan na makukuha. Scan. Okay, kung yung sa isba doon sa ating thermometer ay ilan dito. Okay, dito ano na 4. Kita ba doon? Hindi siya kita. Okay, wala namang isang minuto pa. Okay, yung ating scanner galing pang ibang bansa ito mga bossing ha. Shoutout sa nagbigay. Salamat ng marami. Thank you. Okay, -2, -3. Ayun na. 4 na. Okay, mag-iisang minuto na yun. -5 mga bossing. 6. Ano pa? 7. Okay, ayun na nakuha mga bossing. So very good naman. Kaya yun ang mga pwede natin gawin pagka medyo luma na yung ating mga pyesa, no? Okay, so obserbahan ko lang para medyo makuha pa natin yung init ng araw. Mga boss, yan na yung final na reading natin. Mas bumaba pa ng 30 yung ating low side. Mga nasa 27. Ang high side natin, wala nang 175. Mga nasa 165 na lang, 160. Doon na siya naglalaro. Okay, so maganda yung binigay na response ng ating setup ng condenser na laminated. Mga bossing, saka yung pan natin. Tingnan nyo naman. Sobrang lalakas. Bracket yan mga boss. Kompleto bracket yan. So parang hindi naman conversion yung datingan. Parang urig naman. Yun, nag-automatic pa oh. Okay. Nag-off. Ilang minuto ba, ilang segundo ba bago bumalik? Yun oh, bumalik na agad. Compressor, wala namang ingay mga bossing. Okay, very good. Okay lang mga bossing, yun lang ang mga ginawa natin dito sa ating CRB na Gen 1. So, wala naman balak ibenta itong CRB natin, kaya minabuti ng may-ari na gawin na yung mga pwede na ina-advise natin na mas makakatulong sa ating aircon. Okay, at syempre shoutout kay Boss Nonoy. O yun na may-ari nito mga bossing, si Boss Nonoy. Shoutout sa iyo Boss Nonoy. Ayun, salamat. Thank you very much mga bossing. Ingat lagi at syempre God bless sa ating lahat. Thank you. Automatic.